is Perspective Talk of the People. Malayang araw, Pilipinas. Sabi nila, being a parent is hard. But being a single parent is twice the harder. Kaya naman nakakabilib ang mga single parent natin throughout this world kung gaano nila na ibibigay ang kanilang pagmamahal para sa kanilang mga anak. Now, let's watch how these single parents show their journey to love. Tara't kilalanin natin sila. Please introduce yourself. Ako po si Ilma Eustachio, taga-Taguig sa Iriga. 62 years old na po ako. You can call me Hazel. I live in Taguig City. Ako si Merit Alay, single mother, may 3 kong anak. Wala po akong trabaho ngayon, yun ang pinakamahirap. Marimel Celis Andaya, widow, single mom sa 2 parehas na babae. Hello, my name is Miguel. I'm 24 years old and I'm living in Sapporo. And I'm working as customer service representative at Response Asia in Recovery. Naging single parent po ako mula nung namatay yung asawa ko. Ang edad ko po noon 37. I became a single parent when we have a misunderstanding sa father ng baby ko. So, nagkausap naman kami dun sa bahay ng tito ko. Then, parang later on, nagkaroon na kami ng miscommunication, ganyan. So, naghiwalay na kami sa part na yun. Tapos, parang hindi ko na din siya kinausap and pinilit para sa baby ko. 20 or 21 years na. When my husband died, 2016, December 2. Siguro, yung youngest child ko is about 9 months. 9 months na siya. Nag-ulit kami na niya. Ayun, hindi kami mag-work. Yun, yung mga, syempre yung mga lalaki ko, nagagawa nila. So, I don't tolerate that. And, mas pinili ko na lang na mag-iwalay kami sa, alam mo yun, hindi makimaan na pag makikita nila na may makakita. Para masabi mo na isa kang single parent, kailangan dinadanas mo yun as a single mother. Parang akala kasi nila, parang madali lang lahat. Pag sinabi mong single parent, hala, single parent ka, ang galing, ganon. Parang ang dali lang sabihin sa kanila, pero deep inside, may ano sila, may other beliefs pa sila sa paniniwala nila pag sinabing single parent. Kasi broken family, ganyan. So, mas maganda na din siguro yung mag-isa ka ng tatayo kaysa yung sa sobrang toxic ng pagpapalaki nyo sa boat ng ganun. Siguro kasi parang tulad ko, kasi hindi naman nila alam na single parents ako. Hindi nila nakikita sa akin kasi yung pagiging single mother ko, kahit napakahirap, hindi ko pinakikita sa iba. Yung sarili ko lang. Akala nila kaya. Kinakaya pala. Siguro, naisip ko misconceptions as single parent is, ayun, nakala ng mga tao na kawawa ka. Kasi parang iniwan na pag-upit mo siya sa iyo. And akala nila, ikaw yung mali. Ikaw yung may kasalanan kung bakit yung bakit nangyari sa iyo. And akala nila, hindi mo makakayanan or hindi mo magagawa. Alaking naman sa mga anak.
mahirap eh. Siyempre bilang isang nag-iisa na lang sa buhay na ang anak ko ay siyam, napakahirap bilang ina na apuin ang pagiging nanay at pagiging tatay. So, mahirap pero kinaya ko dahil sa mga anak ko. Ang dami. Simula nung baby pa lang yung anak ko. Syempre, magpapadede sa umaga, ganyan. Tapos, I'm also a student din kasi, kaya parang yung mga deadlines ko, kailangan kong i-adjust yung pag-aalaga ko, tapos yung mga school works ko, tapos kailangan ko din alagaan yung sarili ko para din sa baby ko. Ganun. Marami, sabi. Siyempre, bilang single parents, napakahirap. Paano mo suportahan yung anak mo, lalo ka na nagsosolo ka pa, wala ka man trabaho. Hindi ko alam kung saan ko kukuha yung pang-araw-araw na ibibigay sa anak, yung isusubo. Yun ang napakahirap bilang single parent. Out of budget. Pag kinagabi yung anak, syempre kakabahan ka. At saka yung nabuntis yung panganay ko. Syempre, naisip ko pagkukulang ko. Kung buhay pa si daddy nila, syempre, nag-aaral pa rin. Hindi mangyayari yun. Diba? Hindi naman mawawala sa buhay ng natin yung mga pagsulungan. So, yung mga naging challenges ko as a single parent is, syempre kapag, alam mo yun, yung hindi mo na alam, dalawa kasi yung anak ko. So, bale, kapag madalas sila magkaway, hindi ko alam kung sino ba lang magkakapagpagitan, kung ano gagawin ko. Tapos, halimbawa, marami akong gagawin. So, nahihirapan ako kung ano ko iiwan. And, pinalaki ko sila, wala akong tawag dito, parang kalina or kasama. Except sa mga nilito, sa mga pamilya ko, sa mga pinsan. Ayun, siguro yung mga challenges. Tapos, syempre, yung gabi-gabi ko na bakit? Baka one day, biglang ganun talaga yung mga anak ko. Bakit wala rin dito? Tapos, may one time siguro nasa family dito yung panganay ko. Parang napansin niya na siya lang yung walang dahil. So, ayun ang mahirap sa akin. Parang yun, hanggang ngayon challenge sa akin. Kasi paano ko i-explain sa kanya sa walang and naging challenge din sa akin yung hanapin nila yung dati nila. Wala ko masabi kasi wala na talaga. Inano ko na lang na kailangan maging matatag ako, maging matibay ako kasi wala naman sila ibang aasahan kundi ako lang. Of course, my baby. My baby is my inspiration. Kinaya ko naman, syempre, bakit hindi ko kakayanin andyan yung mga anak ko, kailangan ko lahat kayanin. Tinanggap ko. Siyempre, sabi ko nga, 3 na lang kami. So, anak ko siya, diba? So, kailangan ko tanggapin. Kawawa naman kung papabayaan ko. Na-overcome ko siya. Simula nung lagi ko pinupunta yung mga sa lahat ng relationship ko, sila yung nasa isip. Alam mo yung kahit sobrang down na ako. Maisip ko lang sila na kasi pag sumuko ko, ako lang yung kailangan nila. Wala na sila mga ibang kakailangan ako. Kasi ako lang yung kasama. Most of the time. And ayun na, yung Lord, na tulungan niya ako, na magpalaki yung mga anak ko na maayos, mabait, at magpapagpulitan. And, ayun, basta makita ko lang masaya yung mga anak, parang lahat ng pagod at
ganito kasi yun. Halimbawa, ako bilang single parent, nagtatrabaho ako. Ang pasok kasi ng gobyerno 8 to 5. So, bago mag alas 4, gigising na ako para ihanda ko yung kailangan ng mga anak ko tsaka yung sa akin bago ako alis. Siguro time management din kasi sa sobrang hirap ng schedule ko, syempre mag-i-intern na din ako as a psych major and kailangan ko ng proper na sleep and gumagawa ko ng schedule ko para maayos yung mga dapat kong ayusin na naka-in order para hindi magulo yung ano. Nung may trabaho ko, siyempre, mahirap bilang isang single parents kung paano mo iyaano yung isang araw. Sa umaga, siyempre, alas 8 yung pasok ko, alas 5 gising na ako para pagluto yung mga anak ko na iiwanan. Tapos pagdating, trabaho, uwi, bata uli. Ganun lang naman ang buhay. Housewife naman ako, so bahay lang, umaasa sa pension ng asawa, yun ang iniwan sa akin ng asawa ko para sa amin, hindi lang para sa akin. So, yun ang inaasahan ko lang. So, sa time naman, talagang tutok naman ako sa mga anak ko. Kaya naman ang problema. Actually, mahirap talaga. Kasi kapag gano'n, hindi naman pwede sarili mo lang. Eh, hindi naman ako work from home. So, bali ang ano ko is, bumabiyaya ko outside. So, para may kapagdala ako. Or before ako pumasok, inaasikas ko isa. Tapos, hindi na sa ako or sa then, pag-uwi ko galing work, doon, aasikas ko isa. So, ganun lang ang work and life balance and ganyan, iinusin ko naman. Siguro pagpapalaki ng ako lang mag-isa. Pero sa tulong din ng mga grandparents ko and ng mga kapatid ko, na-overcome ko naman siya. Pero sobrang hirap din kasi as a student, pag-aaral na din yung anak ko, parang ang hirap ng hindi ko siya makikita sa school, hindi ko siya mababantayan, ganun. Yung mga grandparents ko yung mag-aalaga sa kanya. Yun yung naligaw ng landas yung anak ko. Yun ang pinakang mahirap. Siyempre, naligaw siya. Siyempre, parang ang isipin mo, sisisi mo yung sarili mo na hindi ka naging manong magulang. Siyempre, sa bilang single parents kasi hindi mo lahat matututukan eh. Out of budget talaga. Masakit sa ulo. Kapag nag-aalala ako sa kanila kung paano sila yung, alam mo, as a parent na, paano mo sila may pagtatanggol, kung paano mo sila mababantayan, di ba? Kasi pag dalawa kayong mag-asawa, buhay pa, andyan yung tatay nila, o sunduin mo sila na kasi gabi na, o gano'n. Yun ang mga mahihirap na difficult para sa akin. Siguro yung part na kung saan na pinili ko ng bukasan yung sabi ko namin. Kasi, pangarap ko pinangarap namin yung gano'n. Magkapamilya, tapos, alam mo yun, sa isang ilang lang, sa isang pagkakakita, nawala lahat. So, napaisip ako doon after yung paano yung mga anak ko, paano ko sila bumalik, paano ko sila mapalibat isa. Ang hirap kasi kung yung isa pa ako sa sobrang hirap. Ang hirap ko dalawa. Hindi. Kasi umaasa ako sa asawa ko eh. Napakahirap sa akin ang danasin na maging isang sulong magulang lang. Kasi nasanay ako nakadepende kasi ako sa asawa ko. Financial stability. Financial stability, of course. Kasi syempre, I'm still a student. So, lahat ng financial, mother ko pa rin magsusupport. And of course, hindi ko pa rin kaya. Kaya, yun.
kailangan financial stability ka muna bago magkaroon ng baby. Dapat ready ka. Bago ka mag-asawa, dapat ready ka. Paghandaan mo, yung ready may financial ka talaga. Kasi pag wala, makakaranas kayong out of budget talaga, walang panggatas. Ito yung mga naranasan namin nung nakakaiyak na buhay. Siguro yung dapat pinili ko muna ng maayos yung siguro. And kasi yung Yung binuhay ko yung mga anak ko, nag-aral sila. At proud ako sa sarili ko kasi sa dami nila, nakayanan ko. Naitaguyod ko sila. Siguro, nakatungtong pa rin ako sa college. Naka-graduate ako ng high school, senior high, and pinagpapatuloy ko para sa baby ko, sa magandang future ng baby ko. Proud ako sa sarili ko. Yung, eto, nakatayo ako hanggang ngayon para sa mga anak ko. Yun ang pinaka-proud ako. Nandito pa rin ako para sa kanila. Hindi ko sila pinapabayaan. Kahit minsan nag-aaway-aaway kami tatlo, talagang sinusuporta ko pa rin sila. proud ako sa sarili ko kasi na-overcome ko lahat. Yung mga bagay na hindi ko kaya meron yung achieve ko. So, kaya naman naman siya at least. Proud ako na napanood ko na tuloy yung mga bagay. Ang pinaka-best part ko bilang isang single parent, yung makita ko yung mga anak ko na maayos naman ang buhay. Yun lang yun. The best part is yung nakikita mo lumalaki yung baby mo ng maayos, healthy, and of course, smart. Best part ko na bilang ito nga, sobrang pagmamahal ko yung mga anak ko. Sabi ko, hindi ko man maibigay yung mga material na bagay, at least naibibigay ko naman yung pagmamahal ko. Yung ako yung lagi nila hinahanap. Masaya man sila or malungkot. Ako yung lagi nila hinahanap. And every time na matutulog kami, dalawa silang nakayapak sa akin. So, ayun yung pinaka-best. Siyempre, as a working mom, sobrang pagod. Hindi madali yung pagsasabay ng pag-aaral ng work. So, yun na lang yung naging pain ko sila. Yun yung best part para sa akin. Ang mensahe ko lang sa inyo, sa katulad ko, magpakatibay lang kayo, magpakatatag kayo. Ano man pagsubok na dadating sa inyo, kakayanin mo. Kasi hindi bibigay ng Diyos ang isang pagsubok na hindi mo kakayanin. Ang message ko lang sa lahat ng single parent is be strong enough para sa baby nyo kasi kayo lang din yung kakapitan ng baby nyo. Hindi pwedeng mahina ka kasi pag makikita ka nilang mahina, gagayahin ka rin nila. Kaya kailangan stay strong lang. Bilang isang single parent, tayo lang, wala naman dapat isipin na problema. Hayaan natin yung problema ang problema sa atin. Huwag tayo ang problema sa problema. Na isipin natin, andyan yung mga anak natin. Sabi, yun nga na, yung anak natin, pinakalakas natin yan eh. Tsaka huwag makalimot tumawag sa taas. Yun ang pinakamahalaga. Ang message ko para sa mga single parent, mga kayo, ayun lang, like, palaging ingatan, magpakalakan, and most of the time, lagi yung mga anak. Tulad nga ng sinabi ko, kung paano ko siya ma-overcome, lagi ko nga, iniisip yung mga anak ko sa bawat decision na ginagawa. And huwag kayong masyadong, huwag kayong magpadala sa mga sinasabi nila dahil hindi naman nila kung ano mga nangyayari. So, yun, laban lang and para sa mga anak.
kaya din nila. Kaya nilang alagaan yung anak nila. Kasi alagaan nila. Tulong-tulong sila kasi sila lang naman talaga. As a single mom, kailangan mo maging malakas. Maging matibay. Kailangan mo lagi magdasal kasi hindi lagi-lagi nandiyan sa yung anak mo. Kaya pag nagbibiyahe sila, maalis sila, dasal na lang lagi hinihiling mo para sa kanila. Yung po lagi ginagawa ko. Yun din dapat gawin ng mga parent na single din, kaya nila. Inisipin nila, kaya nila. Kakayanin nila. Hello po, my name is Francis James Sebanyas. I'm from College of Health and Nursing Science. At ask ko lang po kayo kung ano pong perception niyo about sa mga single parents. About sa mga single parents, sila yung mga matatapang na mga parents para itaguyod yung mga anak nila mag-isa. Tsaka sila yung kahit mag-isa sila magtatrabaho para lang mapalaki or ma-continue yung pag-aaral ng mga anak nila. Hello po, I'm Joshua from the College of Nursing and Health Sciences. So, tatanong ko lang po, what are your thoughts or perception po about single parents? So my thoughts on single parents is that I think they are one of the most strongest people. Kasi nakakaya nilang gawin yung mga bagay na ginagawa ng complete family. And I know some people or my friends na they are raised by their single parents and it doesn't degrade their human capacity. Thank you po. So, hello po, I'm Micaela from Bachelor of Science in Nursing, and today po I'm going to ask you what are the misconceptions po regarding the single parents? I think the most misconception about single parents are people always think that they're always sad and alone, but in reality, they are the most brave and strongest people they could ever become. Being a single parent will not make them less of a person. Instead, they are one of the most strongest people we could ever think of. Just like with other complete family, they all share the same feeling and emotion, and that is love. As we hear the experiences of some of our single parents, let us all continue to give them a safe space in this world, recognizing their resilience and honoring their invaluable contributions to our communities. This is Perspectives Talk of the People.